Magandang umaga po mga kababayan. Kung naalala niyo po si Kuya Julius nung unang pinuntahan namin mga kababayan na sira-sira yung bahay, no? Natumba. Then merong kapirasong higaan doon mga kababayan na nakita natin. Sobrang nadurog yung aking puso mga kababayan nung nakita natin yung kanilang sitwasyon doon sa bahay nila. Pero nung unang punta natin mga kababayan na kumustahin natin siya, nagulat tayong lahat, no? Ako mismo nagulat, ang buong team, na tumayo yung bahay na dating nakadapa, no? Tumayo ng maayos at maganda at naging bato pa. So ngayon, pangatlong pagkakataon na bumalik tayo dito dahil may masamang balita sa akin kahapon at ako'y nagulat. So ngayon, iba naman ang badata natin. Kaya mga kababayan, tara silipin natin kung ano po ang nangyari doon kay Kuya Julius. Nanay, good morning po. Minda. Nanay, kumusta? Ano po ang nangyari, Nanay Losby? Kasi po, ano namin sa ospital, tapos umano yung ano niya, kidney niya. Po? Umano na yung kidney. Pumutok? Pumutok na. Tapos, dinala nyo pa sa ospital. Anong nangyari po doon? Anong sabi ng doktor? Hindi na talagang nakayanan? Saan po ba pumutok? Dito? Sa bahay? Or doon na mismo sa hospital? Ibig sabihin, nadala nyo pa doon. Ilang araw po siya doon? Isang araw lang po. Siguro dito pa yung pumutok, Nanay. Siguro nakomplikado na yung ano yung sakit niya. Komplikasyon na. Komplikasyon. Nagulat ako, Nanay, kasi merong kapatid pala ni Kuya Julius na nag-message sa amin, no? At syempre hindi ko naman din agad nabasa sa dami ng mga messages natin na dumarating. Opo. No? At nagulat ako na ito nga yung binalita sa akin, na pumanaw na nga si Kuya Julius. No, bigla, Nanay, nabigla ako kasi ang ayos, sabi ko nga sa kanya nung huling pagkikita namin na ang ganda na ng kanyang aura dahil umuki na yung bahay, yung dating nakahiga, tumayo. Tapos, kung kailan naman na nagiging maayos na yung sitwasyon, saka naman din siya bumigay. Kumbaga, iniisip ko, para bang, sabi ko, siguro parang panatag na si Kuya Julius, no, na nakita niya na may bahay na siya at merong maiiwan para sa mga anak niya. Parang ganun ang iniisip ko. Dati na nakahiga, parang patuloy siyang lumalaban, pinipilit niyang lumaban. Yung hirap ng sitwasyon, kasi parang ayaw pa niyang bumigay dahil nakikita niya paano yung mga anak niya, yung bahay niya isira-sira pa. So, diba? So, kumusta ngayon, Nanay? Hindi siguro magaan-gaan na siguro ang pakiramdam niya na nagkapahinga na siya. Nagkapahinga na siya. Sabi niya sa akin nung nandun kami sa ospital, Nanay, sabi niya, makapahinga na ako, tulog na rin kayo. Sabi niya, isang minuto na, dalang minuto na naidip lang ako. Gisingin ko, hindi na mo gumising. Sabi niya po sa inyo na iidlip lang po siya? Oo. Iidlip ka, pati ako iidlip rin, sabi niya. Pero hindi niyo po nakitaan, Nanay Losby Minda, na parang nagwawala siya sa sakit? Hindi po, tahimik siya. Sabi ko, anong masakit sa'yo? Dito ko, hindi yun na po yung magising. huli niyang sabi sa inyo, iidlip lang. Wala siyang ibang binilin sa inyo na Wala po yun. mensahe? Wala po yun lang. Eh sabi, ay ano pa, pinakain. Kumain ako, Nanay, sabi niya. Oh, sige. Tinanong ko sa doktor kung pwedeng kumain, madam. Opo. Pwedeng kumain ko, pero kaunti lang, sabi niya. Pati tubig, kontrolado yung tubig niya. Tapos pinakain ko ng noodles, 2 subo lang. Tapos mamaya kakain na naman, nagbugutom na ako. Naman, sabi na. Tapos nung ano na, pagkatapos kumain na naman, siyempre pinaano ko. Tulog ka na, Nanay, kawawa ka naman. Sabi pa niya Sabi sa akin, tulog ka na, ilan gabi ka hindi nakakatulog. Hanggang sa akin, sabi niya, sige gano'n, iidlip lang sandali ako. Hindi ko naman sa Parang ayaw pa niya na mag-alala ka ng husto. Opo, ma'am.
Masaya na, masaya na siya. Masaya siya. Sa nakita niya ito, masaya na siya. Naka-smile siya, hindi siya naka-smile na. Talagang parang tanggap niya sa sarili niya. Para bang yung smile na yon nung binawian na siya ng buhay, na wala na siyang, sabi niyo nga po, akala niyo umidlip lang siya. Oo. Tapos hindi na pala Hindi na nagsing. nagising. Yun na pala yung oras na yun na talagang wala nang hininga. Kaya nakasmile siya. So ito po yung pangalawang anak ni Kuya Julius. Anong pangalan mo, anak? Andre. Andre. Nakwento niya sa akin, Andre, parang ikaw at ako, hindi ako nagkakamali. Di ba may panganay? Tapos ikaw yung sumunod. Ikaw yung nagtatrabaho. So ito yung kwento ni Kuya Julius na sabi niya, kahit papaano, ang bait daw ng anak niya, nakikita daw niya, naaawa daw siya, kailang wala daw siyang magagawa dahil hindi siya makapagtrabaho. Hindi na nakayanan, no? At huminto sa pag-aaral dahil parang siya na yung tumayo, no? Parang siya na yung tumayo doon sa obligasyon na para sana doon sa magulang, kailang sa sitwasyon ng Kuya Julius, kaya napilitan yung anak niya. Ikaw, bakit ginagawa mo, sinantabi mo yung pag-aaral, tapos naghahanap buhay ka para dito? Bakit? Kasi wala pong trabaho ng papa ko. Mahal ko po sila. Kaya ginagawa mo yan. Ikaw, anong pangalan mo, anak? Shua? Julius po, Julius. Junior ka? Yun na. Junior ka pala. Ngayon, Julius, di ba nakita mo naman sa umpisa kung gaano kahirap yung buhay. Pero nandoon pa rin yung pagsisipag mo sa pag-aaral. At madalas sinasabi ni Kuya Julius sa akin na, ayun, mapayos yung bahay, paano na yung mga anak niya, paano ganyan-ganyan. Ngayon na natupad na yung bahay. Tapos, ito na, yung pangarap niya para sa inyo, tapos bigla namang bumigay. Ano sa pakiramdam, Julius? Bilang isang panganay. Masakit po kasi ito po yung pangarap niya para po sa amin talaga. Tama. Nakita ko yung sitwasyon nila. Sobrang nadulog yung puso ko. Sabi ko pa nga nung umuwi kami, sabi ko, ano kaya pwede kong gawin na paraan na kahit paano sa maliit na paraan na mapatay ko yung bahay nila. Nag-iisip ang buong team. Kasi sabi ko nga, kahit masakit sa akin, no, nadurog talaga ang puso ko, pero nilabanan ko na hindi ako nagpakita ng lungkot ni Kuya Julius kasi gusto ko siyang lumakas yung loob niya. Ayaw kong panghinaan siya kasi alam ko yung dinadala niya, alam ko yung hinagpi sa puso niya, kaya nagpakita ako ng lakas ng loob. Kaya nung pangalawang punta ko dito, ibang kilabot yung naramdaman ko dahil nagulat ako yung dati nakahigang bahay na nakatayo na at naging bato pa. Tapos ito, pangatlong pagkakataon na pumunta ako dito, yung iba namang nararamdaman ko na, yung bang sabi ko, Lord, parang pinunta mo ako doon, tapos binigyan ko ng bagong pag-asa yung tao, tapos saka naman bumigay. Kailang napag-isip-isipan ko rin, sabi ko, siguro ito na lang yung pagkakataon na inantay ni Kuya Julius
na matupad yung pangarap niya na bago siya lumisan na para sa mga anak niya. So yun na lang yung aking iniisip, no? Sabi ko talaga hindi na kaya ni Kuya Julius. Kaya nagulat ako na isa sa mga kapatid ni Kuya Julius nag-visit sa amin. At ganun ako ang nangyari. Kaya ngayon, pasensya na hindi ko na talaga napigilan. Bihira lang ako umiyak mga kababayan kasi pinipigilan ko yung emotion ko dahil ako nakikipag-usap. Minsan nawawala ako sa pagbablog pag yung sabayan ko yung lungkot. Kaya minsan, kung napapansin niyo po mga kababayan, yung moment na merong lungkot, may moment na masaya. Kasi tinitwist ko po mga kababayan hanggat maaari, pinipigilan ko yung emotion ko at mapasaya ko yung mga taong kinakausap ko na hindi ko masyadong naipadama yung kasi hirap na nga yung buhay ng tao tapos yung aming pag-uusap puro pa hirap, no, at nakakalungkot kaya ginagawan ko ng paraan, tinitwist ko, nagjo-joke ako, gumagawa ako ng segue na kahit paano mapatawa ko sila sa hirap ng buhay. So yun po yun. Kaya nalungkot ako sa ating pagbisita. Alam ko marami ding mga kababayan natin na malungkot. Alam ko na una, ang daming nadurog ng mga puso ng mga kababayan natin sa iba't ibang bansa na awa sa sitwasyon nila. Pangalawa, ang dami ding mga kababayan natin na sumaya, no, at nagpasalamat dahil kahit papaano yung ating mga paa dinala dito para dito kay Kuya Julius na nakita nila na tumayo na yung bahay. So ito yon. At ngayon naman pangatlong pagkakataon, alam ko mga kababayan kayo magugulat, no, sa balitang ito at hindi ko na sa inyo mapasilip, no, kasi bawal po ito. So basta alam nyo po na ganito na po ang nangyari kay Kuya Julius. Sana ako'y buong puso at ang buong team nagpapasalamat at buong pamilya sa inyong pakikiisa at lalo na doon sa silent donor dito sa bahay na nagbigay ng bagong pag-asa sa pamilya ni Kuya Julius. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kung hindi po sa inyo, no, yung aking ginagawa sa araw-araw, yung aking mission ay hindi rin po lalawak at hindi rin po lalaki. Maraming salamat po talaga sa inyo, sa lahat na naging sponsors at sumuporta sa aking munting adikain na ngayon ay nabigyan natin ng pag-asa, no, ipagdasal natin nawa ay sumalangit ang kaluluwa ni Kuya Julius at magiging masaya na po siya ngayon kung nasaan man siya, no. Ang importante at laban lang kayo mga anak, ha? Hindi ito yung huling laban sa buhay. Siguro may mga pagkakataon na yung mga problema na binibigay sa atin, yan ay hindi binibigay sa atin kung alam ng Diyos na hindi natin kakayanin, ha? Basta ipagpatuloy ang pag-aaral. Ikaw, pwede ka mag-aral at ipakita mo sa papa mo na kahit wala sila, no, kahit iniwan na kayo, pero nagiging matapang kayo at hindi nyo nakalimutan yung pangarap nyo sa buhay, ha, Andre at saka Julius. So, ganun lang ang buhay, lumaban, huwag mawala ng pag-asa. At syempre, dasal, no? Unang-una magdasal lang tayo para i-guide tayo ng yung i-guide tayo sa ginagawa natin sa araw-araw, no, Kuya Julius. So ayan po mga kababayan, maraming salamat po muli. Nandito kami kay Kuya Julius. Si Kuya Julius po ay pumanaw na. Ayan po mga kababayan, nasilip at nabisita natin si Kuya Julius. No, hindi na po ako magtatagal dahil marami pa tayong ginagawa sa araw-araw. At yun, maraming salamat na lang po sa inyo, no, sa inyong lahat. Sa nais pong tumulong, syempre po kami ay nandito, no, ako ay nandito sa nais pong tumulong sa pamilyang ito. Bukas pa rin po, no, yung ating palad para sa mga nais tumulong na kahit papaano makatulong tayo ng konti. Yun po ay makarating po sa pamilya o dito sa kay Kuya Julius. Okay, maraming salamat po. Pasensya na, naging malungkot yung ating salita ngayon, no, yung tono ng ating pananalita ngayon at dahil ganito ang aking nadatnan at nabalitaan ko at ito nga, nandito na ako sa bahay ni Kuya Julius. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.
Maraming salamat yung tulong sa akin, binigay siya sa akin. Huwag kayong para masaya na ako.